Ang pagpapalis kay Luka Doncic mula sa Dallas Mavericks ay ikinagulat ng marami sa NBA. Isa sa mga pangunahing dahilan ay ang mga alalahanin ng koponan tungkol sa kanyang physical conditioning. May mga ulat na umabot sa hindi ideal ang timbang ni Doncic na nagdulot ng pangamba sa kanyang long-term performance. Bagamat isa siya sa pinakamagaling na manlalaro sa liga, ang kalusugan at fitness ay mahalagang aspeto ng laro. Dahil dito, nagkaroon ng pagdududa ang Mavericks kung karapat-dapat pa ba siyang pag-investe ng pangmatagalan. Bukod sa kondisyon ng katawan, malapit na sanang makatanggap si Doncic ng isang supermax contract extension. Ang extension na ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $345 milyon, isang napakalaking halaga para sa kahit sinong manlalaro. Nagdadalawang isip ang Mavericks kung sulit bang bigyan ng ganitong kontrata si Luka sa kabila ng mga isyong pangkalusugan. Ang ganitong desisyon ay nagpapakita ng pag-iingat ng management sa kanilang salary cap at kinabukasan ng franchise. Hindi sapat ang talento kung may kalakip na malaking risk sa long-term commitment. Isa pang dahilan ay ang direksyon ng Mavericks sa kanilang team building. Nais ng team na mag-focus sa defensive identity at team chemistry na sa tingin nila ay mas makakamit kung papalitan si Luka. Sa trade, nakuha nila si Anthony Davis, isang elite defensive player na mas babagay sa kanilang bagong sistema. Ayon sa GM ng Mavericks, defense wins championships, kaya ito ang kanilang naging prioridad. Ang pagpapalakas ng depensa ay nakita nilang susi upang maging contender muli sa playoffs. Ayon kay Mavericks Governor Patrick Dumont, mahalaga rin ang work ethic sa pagpili ng manlalaro. Sinabi niya na ang mga legends tulad nina Jordan at Kobe ay naging matagumpay dahil sa dedikasyon at disiplina. Ipinahiwatig niya na kulang si Doncic sa ganitong attitude sa training at practice. Para sa Mavericks, hindi sapat ang natural na talento kung walang kasamang disiplina sa trabaho. Ito raw ang dahilan kung bakit hindi na ito tumutugma sa kanilang team culture. Wala ring malinaw na pagnanais si Luka na manatili sa Dallas, ayon sa ilang ulat. Bagamat hindi siya humiling ng trade, naramdaman ng team na hindi siya committed sa long-term project ng Mavericks. May mga pagkakataong tila hindi siya masaya o motivated sa laro. Naging issue rin ang kanyang body language at leadership sa loob ng court. Ang mga ganitong bagay ay nakaaapekto sa overall chemistry ng team. Samantala, nakita ng Los Angeles Lakers ang pagkakataong makuha si Doncic upang palitan sa hinaharap si LeBron James. Ang kanilang management ay matagal nang naghahanap ng susunod na franchise superstar. Si Luka, sa kabila ng mga issue, ay may napakalaking talento at potensyal. Naniniwala silang sa tamang environment, may ibabalik niya ang kanyang peak performance. Isa rin itong hakbang upang manatiling relevant ang Lakers sa mga susunod na taon. Sa kabuuan, ang pag-alis ni Luka Doncic mula sa Mavericks ay hindi dahil sa kakulangan sa talento kundi sa mga komplikadong issue sa kalusugan, attitude, at strategic direction ng team. Ang desisyong ito ay bunga ng long-term vision ng Mavericks para sa mas balanced at disciplined na team. Sa kabilang banda, panibagong oportunidad ito para kay Luka na muling patunayan ang sarili. Marahil ay kailangan lang niya ng bagong simula sa ibang environment. Sa NBA, hindi sapat ang galing, kailangan din ng tamang disiplina, commitment, at sistema.